buksan niyo po yung Bible ninyo rito sa Deuteronomy. No, Deuteronomy. Sa mga anniversaries po, anniversary ngayon ng ano? Montalban. Pero ang kausap ko, buong Rema. No, kaya usually pagdating ng hapon, doon ko lang kinakausap yung may anniversary. Kasi pagdating ng umaga, nilalabas ito sa Facebook Live. Kaya hindi ka pwede magbanggit ng hindi talaga related dito. No? Kasi mapapakinggan ng lahat. Kumbaga, in other words, makiki-attend silang lahat sa anniversary nyo. Okay, dito po tayo sa Deuteronomy, no? Deuteronomy, 2 verses lang naman ang ipapabibigay ko po sa inyo. Dito po sa 12, binago ko to no? Verse 28. Deuteronomy chapter 12, verse 28. Ayan. Okay, bilang Kristiyano, may mga bagay na bawal na sa'yo. No? Katulad sabihin natin, kung ikaw ay may sakit sa puso, sasabihin sa'yo ng doktor, bawal na to. Bawal na yan, hindi na pwede yun, hindi na pwede yan. No? Kasi kapag tinuloy mo, matutuluyan ka. Kaya ngayon, sa bilang isang Kristiyano, meron na ring mga bawal na pinagagawa sa atin ng Diyos na ibig sabihin, huwag mong gawin. Bakit kasi? Matutuluyan ka. Malas na ito sa mga Kristiyano kapag ginagawa nila to. Ngayon, sa kabilang dako, meron ding mga bagay na pinagagawa ng Diyos na kapag hindi mo nagawa, mamalasing ka rin. No, ngayon, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung tama mali. Hindi ko po alam kung meron ba na batas na sinabi sa atin nung elementary tayo na bawal mangopya. May naalala ba kayo na sinabi ng teacher nyo na bawal mangopya? Na kumbaga batas ng school o batas ng Republika ng Pilipinas. May nagsabi na ba sa atin na okay, article ganito, hindi ko alam presidential decree na bawal mangopya. Ang alam ko, parang built-in na ata yan Parang something na alam mo na bawal yan. Pero kasi sa salita ng Diyos, may mga nakasingit dito ng mga bagay na kailangan malaman mo para ikaw ay magkaroon ng magandang buhay. No? Meron yung hayagan, general, at meron din naman yung specific na sinasabi ng Diyos sa iyo para makuha mo yung kasagutan sa panalangin mo, gawin mo ito. Na hindi naman yung pinapagawa sa iba, sa iyo lang. No, ang tawag po roon ay rema. So, medyo malalim, Okay, dito po sa Biblia, ang daming nakalagay dito na dapat mong gawin, dapat hindi mong gawin. Meron yung kasalanan na sino commission. Halimbawa, sabihin natin, nagsisinungaling ka. So, ang sinasabi sa iyo ng Diyos, nagkakasala ka kasi ginagawa mo yan. Pero meron din naman yung sin of omission na nagkakasala ka kasi hindi mo ginagawa. O tulad dito, sabi niya ganon, ibigin mo ang Diyos mong Panginoon ng buong lakas, buong ganito, buong ganyan. Pero pasensya na po kayo kasi kailangan sometimes, kundi madalas kailangan maging hardliner tayo. Ulan lang, hindi ka na-attend. May mali ron No? Lalo na ngayon, anniversary. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat nagpaganda ka. Okay. Dito, sabi niya gano'n. So, ang daming utos dito, kaya nga, never-ending pag-aaral ang Biblia. Bakit? Para gumanda ang buhay natin. No? Kasi kung di mo gagawin ito, hindi gaganda ang buhay mo, kahit na born again ka na, kahit Kristiyano ka, kahit marunong ka mag-tongues. Pero, hindi gaganda ang buhay mo kung hindi mo gagawin ang mga bagay na to, at hindi rin gaganda ang buhay mo kung may gagawin kang binabawal. So, gawin po natin, medyo maliit na introduction ito. No, tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo, gusto mong gumanda? Pakinggan mo yung sasabihin ngayon. No? Mga kapatid, sabi nila, ano ba yung magandang wallet? Meron akong may uso nagre-regard, Gerbaud ba yan? Ano bang yun? O kaya meron yung sabi nila, maswerteng wallet.
yung Seiko wallet, no? Nung tinignan ko naman 2,000, wag na. No? Ngayon, ano ba yung magandang wallet? Sa totoo lang, ang tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, gusto mo maging maganda? Yan, alam niyo ba kung ano yung magandang wallet? Mag-recommenda po ako sa inyo. Ano yun? Yung may pera. So, ano ba yung magandang katawan? No, sino ba magsasabi? Okay. Hindi na ako magtatanong sa inyo, maghula na lang kayo. Sino sa inyo ang magsasabi na si sister o si brother ay may magandang katawan? Sino ba yung unang lumapit sa akin kanina? Bumate. Ito yung ako pinakamaaga sa inyo lahat eh. No? Kahapon pa ako rito, joke. No? Ano pa pangalan mo, Arian? O, kita mo, tanda na kita. Sino ba yung may magandang katawan na narito ngayon? No? Anong size niya? 36, 24, 100, ganun ba? Hindi. Alam niyo kung ano yung may magandang katawan? Kung sino may magandang katawan? Yung katawan na walang sakit. Ngayon, sinasabi po ng Biblia, paano bang gumanda? Hindi kasi magandang, parang lagi nilang sinasabi ito eh. No? Pero sa totoo lang, ito ang hanap ng tao ito. Ang dahilan kung bakit tamad magsimba ang tao. Ano yun? Ang isang bagay po na lagi hinahanap ng tao ay yung At dahilan dito, hindi nagsisimba yan. Kaya nga sabi niya ganoon eh, lagi nyo nalang iniisip ko nung iinumin, dadamitin, at kakainin. No? Pero sabi niya, may ipagagawa ko sa inyo na hindi nyo na kailangan paghirapan yan, idaragdag ko na lang sa inyo. Nakukuha niyo mga kapatid, kung makukuha natin ito, yung tinuturo pa ng Biblia, wala lang magugutom. No? Ito, kumbaga sabi nga nila masyadong mataas ang plano ng Diyos sa mga Kristiyano. Hindi ba? Ano magagawa ko kung talaga ang bait ng Diyos natin? Ano magagawa ko kung talagang ano ba tawag dito? Extravagant ang Diyos natin? Mayaman si Papa. Ano gagawin natin yung nakalagay dito sa pangako ng Biblia na kung susundin mo ito? Sabi mo sa katabi mo, yung susundin daw yung nagsasalita sa harapan. Bakit? Ano yung sasabihin ng nasa harapan? Ako, yung salita ng Diyos. Ang sabi niya, kung susundin mo ito, hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. So, ibig sabihin ng Diyos, ayaw niyang kinakapos tayo. Hello? Pero ano nga, ito nga, pag-uusapan nga natin ito ngayong umaga. At tingnan natin mamaya kung ano pa pwedeng sabihin ng Panginoon. Pero dito, sabi niya, importante na alam natin ang mga bagay na ito kasi hindi ko muna born again ka, tinanggap mo ang Panginoon, o hindi automatic na mangyayari sa'yo. Pwede kang mamatay, kahit born again ka na, kahit nagtatangs ka na, pwede kang mamatay na punong-puno ka ng kahirapan. Hindi gusto ng Diyos yan. Pero pwede kang mamatay na punong-puno ka ng sakit. Alam niyo mga kapatid, ganito po, dapat kapag mamamatay ka na, empty ka na. Ano ibig sabihin? Lahat ng bagay sa iyo na ilabas mo na sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi yung natapos ang buhay mo na marami ka pa sanang ibubuga, kaso tinipid-tipid mo. Dapat yung buhay mo ay empty na. Talagang ibinigay mo na lahat sa Panginoon na nung namatay ka, wala nang natira. Natapos mo ang binagagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Ayan. Ganito, no? Iniisa-isa po natin ito, pero kasi hindi mo matatapos sa isang sermonan. Sa totoo lang, ilang taon ko na sinesermon ito. Lagpas 3 taon na kasi hindi nakukuha. Sino bang bagong kasal dito? See? Meron bang bagong kasal dito? Yung lately lang? Sino ba? Hindi ako. Huwag akong tingnan nyo. Meron bang bagong kasal dito? Ayan, alam niyo ba sa kasal, sinasabi natin, hindi na naman sa kasal, kundi sa ibang mga pagkakataon, sinasabi natin na ang tatay ang provider ng pagkain. Tama po ba? Ang tatay ang tagahanap o tagabigay ng pagkain.
Ito po ay madalas ko lang sinasabi, kung nakikinig kayo sa mga Facebook Live natin, ma-recognize yun na sasabihin ko, mali yun. Bakit? Kasi, the father, no, yung mister, the groom, is not the provider ng pamilya. Bakit? Kasi, ang provider ng pagkain ay ang Ama. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our... So, ang Diyos ang magbibigay ng pagkain. Ano gagawin ng tatay ngayon? Wala. Joke lang. Hanapin niya. Nandiyan lang yan. Hindi pwedeng tamad ang tatay. Hanapin niya. Kasi meron lang. Pero kung hindi maganda ang relasyon nyo ng papa, mahirapan ka. Tingnan mo nga. Sabihin mo sa katabi mo, di ka makadalaw kay tita, no? Di ka makadalaw doon sa mayaman mong tita, di ba? Bakit? May mali kang ginawa eh. Kapag ka nandun ang pagsuway sa Diyos, kahit pa anak ka niya, mahirap dumalaw. Mahirap humingi ng tulong, mahirap humingi ng pabor. Okay, so tingnan niyo po ito, no? Tuloy na natin to. Pakisabi nga sa katabi, makinig ka habang hindi pa bumabagyo. Dito po sa verse 28, sabi niya, sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at mapapanuto kayo habang panahon. Tingnan ko po isang translation dito. Sabi niya, pakinggan mong mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti. Tingnan nyo hindi mapasama. Alam nyo, napapasama lang ang buhay ng tao kapag hindi nila siya sumusunod sa utos na to, sa utos ng Diyos. Kasi walang masamang plano ang Diyos sa atin kundi tayo mapabuti. Pero yung kabutihan na yan ay hindi natin makukuha kung hindi natin susundin. No? Ulitin ko po, sabi niya, pakinggan mong mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti at ang iyong mga anak na susunod sa iyo. So ang plano niya ay hindi lang ikaw, kundi pati yung lahi mo. Ang plano ng Diyos, hindi lang ikaw ang mapabuti, hindi yung madamot na solo na ikaw lang ang pagpapalain niya, kundi sabi niya, nasa isip ko, pati anak mo. Hindi siya swapang na ikaw lang ang pagpapalain ko. Kundi sabi niya, kasama sa isip ko, kasama sa plano ko, pati mga anak mo. Pero, nakabase pa rin sa pagsunod mo sa utos ng Diyos. Pakinggan mong mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti. Lagi, hindi minsan. Hindi tsambahan. Hindi swerte-swerte. Walang swerte rito. Walang by chance dito. Sabi niya, mapapabuti ka kung susundin mo ito. Hindi, sana mapabuti. Hindi. Baka sakali manalo sang supistik. Baka sakali, swertein sa wedding. Hindi. Ba't ka umasa sa wedding? Ito, sigurado. Sabi niya, makakabayad ka ng utang mo rito. Makakaalis ka sa kahirapan dito. Makaalis ka sa pinsala ng sakit. Hindi ko maalis kung magkasipon ka. Hindi ko maalis kung magkalagnat ka. Pero hindi ka mananatiling may sakit. Magagawa mo pa rin ang pinagagawa sa iyo ng Diyos ngayon at magpakailanman habang buhay ka. Kaya nga sabi niya, pakinggan mo mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti at ang iyong mga anak na susunod sa iyo. Dahil gagawin mo ang mabuti at tama sa mata ni Yahweh iyong Diyos. Andun yung basihan Nagagawin mo yung tama. Ano nga ba yung tama? Doon po sa bahay namin, yung mga kasama ko, no? Yung kasambahay namin, nasa first floor. Ngayon, ako nasaan? Nandun ako sa third floor, attic. Ang init-init. Tapos, doon, meron akong CCTV. Alam niyo sa bahay namin, ang CCTV ko ay 13. Lahat na nangyayari sa bahay, nakikita ko lahat yan. Pero 13 talaga, CCTV ko, nakikita ko gilid ng bahay, kaliwa ng bahay, yung mga sasakyan, yung mga aso, yung kanto, yung kalye rito, ganyan, lahat yan nakikita ko.
Dahil sa nandun ako sa third floor, mahirap sumigaw pababa kung meron kang binibilin. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, ang gagawin ko po, no? Mahirap naman tawagan dahil minsan ang tagal mag-ring. Ewan ko ba naman tong cellphone natin dito sa mundo. Ang hirap-hirap mag-ring. Kaya ang ginagawa ko po, meron po kaming walkie-talkie. Doon sa bahay namin, may radyo kami, may radyo sa baba. At nandun ako sa taas, magra-radyo ako. At sasabihin ko, yung aso nakawala na. So, ang gagawin ko ngayon, minsan, meron akong iuutos na ayusin mo to, ayusin mo yan, kasi nakikita ko eh. Ngayon, ang gagawin ko, hawak ko yung radyo, no? At sasabihin ko, ganito, gawin mo yan, o taas mo pa, o ganito, ganyan. Alam nyo na, nagiging maganda kapag sinusunod ako eh. Hello? Nagiging maayos eh kapag tulad nito, tinatawagan ako nung lalamog, saka nung grab food. Eh nakikita ko, nandun siya sa kabilang kanto. Sabihin ko ganun, hindi makita, pwede ba lumabas ka muna? Sabihin ko ganun. Bakit kung hindi natin makakain? Kaya sinasabi ko sa kanya, tumingin ka sa kaliwa, ganito na magkaradyo kami. Nakukuha niyo mga kapatid? At ganun ang ginagawa ng Diyos. Nagsasabi siya, gawin mo to, gawin mo yan. Malalaglagan ka na, madadaba ka na. Babagsakan ka na, umalis ka riyan. Ay, hindi ako alis dito. Boom. O kita mo, nawalan ka tuloy ng pera. Kasi sinasabihan ka na ng Panginoon. Hello? Kaya nga, ito po, sabi niya gano'n, pakinggan mong mabuti ang lahat ng salitang ito. Bakit kasi kadamay ang magiging anak mo, mga anak mo, at susunod na lahi mo. Yung pagsunod mo ngayon ay maapektuhan yung mga ninuno mo sa kabilang side. Ano yun? Reverse. Magiging anak mo, apo mo, hanggang sa abutan ng rapture. Nakukuha niyo mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, pag naghirap ang pamilya mo, sa pera at sa sakit, kasalanan mo yan. Bakit kasi nilalagay ng Diyos yung responsibility? Saan? Sa'yo. Ngayon, sabi ng mga tao, hindi lang magpe-pray, bahala ka. No. Sinasabi ng Diyos, posible ito. Hello. Alam niyo, doon sa dito sa YouTube, nanonood ako ng mga asong inaapi. Yung amo nila, yung kumbaga isang babae na parang sa TV to eh, ABS-CBN, tahol yung aso na nakatali, tahol yung nanay na may-ari. Palagay ko yung may-ari noon ay yung anak, tahol, naglalabas siya. Tahol. Alam mo ginawa niya sa galit niya doon sa tumatahol na aso? Kumuha ng gulok. Pinakita sa TV. Binlurred nga lang, alin? Yung paa, pinutol. O dinimanda ngayon ng may agency ganyan eh, POW. PAW. Sabi ko gano'n, grabe naman. Alam niyo mga kapatid, 5 ang aso sa amin. Dati, 6. Last month, 6 yan. Pinabigay ko yung isa. Alam niyo sa bahay namin, hindi mangyayari sa aso ko yung. Bakit? Ako ang amo eh. Pero kung hindi ang Diyos ang amo mo, at wala ka sa tahanan ng Diyos, tatagain ni Satanas siyang pera mo. Maya wala na. Minalas ka na. Bakit? Wala ka kasi sa proteksyon ng Ama. Diyan ba kayo? Kaya nga sabi niya ganito, ito, pakinggan mo mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti. Hindi minsan. Hindi pa minsan-minsan, hindi by chance, kundi always. Ano ibig sabihin ng always? Lagi. O tulad dito, 3 plus 3 equals always 6. Kahit na bumagyo, kahit na magunaw pa ang mundo, 3 plus 3 will always be 6. Yun ang ibig sabihin ng palagi kang mapabuti. Magkagulo na mundo,
No? Lumubog na ang Pilipinas. Mananatili kang nasa mabuting kamay. Bakit kasi? Mabuti ang Diyos natin. Kaya nga sabi niya ganoon, nakukuha niyo ba ito sinasabi ko? Ayan. Sige, tapos sabi mo nga sa katabi mo, sige, lumayo ka pa sa Panginoon. Sabi niya, pakinggan mo mabuti ang lahat ng salitang ito na inuutos ko sa iyo upang lagi kang mapabuti at ang iyong mga anak at nasusunod sa iyo dahil gagawin mo ang mabuti at tama sa mata ni Yahweh iyong Diyos. Maging careful tayo sa pagsunod nito kasi kung hindi, tayo po ay kahit na sabihin mong Kristiyano ka na, may mga Kristiyano po talagang minamalas. Hello? Okay, ngayon, hindi natin mako-cover ito ng lahat-lahat ngayong umaga kasi napakalawak nito eh. Pero, makapagbigay po ko sa inyo ng ilan. Magmula po doon sa bahay namin hanggang dito ay marami pong mga signs. No? Signs na kung ako ay tutuloy o hihinto o magme-menor o bibilisan ko na. Ngayon, papunta rito, ulitin ko po, ang daming signs. At mula rito, hanggang doon sa tagumpay mo, mula rito, hanggang doon sa kaginhawahan mo, ay ang daming signs. Ngayon, minsan natatawa po ako dito sa Waze. Bakit? Kasi, nakakatawa eh. Tingnan niyo po, sabi niya gano'n, kumanan. Na-relate kayo? Kumaliwa. Tapos may sinasabi siya, may paparating na release ng trend. Ha? Ang pagkaintindi ko, umaandar yung release ng trend, papunta sa akin. Pero ibig sabihin, may dadaanan akong release ng trend. Pero yung pagkatagalog niya, may paparating na release ng trend. Parang ang dating sa akin, ewan ko, pagkaintindi ko lang siguro, na umaandar yung release ng trend, papunta sa akin. No? Okay. Ngayon, kanina, merong sinabi itong si Waze, ang sabi niya, may aksidente na madaraanan. Minsan may sasabihin pa niya, no? Merong camera, alam niyo ba NCAP? May camera na madadaanan. Hindi ko matandaan kung in term na sinasabi ni Waze. Pero nagbibigay siya ng warning. Nagbibigay siya ng sign na mag-ingat ka. At kapag ka hindi mo pinansin ang sign na yan o ang warning na yan, may mangyayari sa iyong masama. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nawala ng pera eh. Hindi mo napakinggan yung sign na yon. O sige, sabi mo pa sa katabi mo, kaya ka nakapag-asawa ng pangit eh. Hindi, joke lang. Joke yun. No? Pero ito po sinasabi ng Diyos. Ngayon, masyadong broad, masyadong, ano nga ba, ayoko naman magturo ng, parang palagi na lang na common yan, alam naman na natin yan. No, yun na nga, alam na nga pero magbigay lang ako ng konting variation dito. Ngayon, buksan niyo po rito sa Job, no? Job, I think 33. 33, no? Job 33, o sige, nandiyan na kayo. Job 33. Ito po kasi ay isa sa ginagamit ng Diyos para magbigay ng sign. No? Ngayon, hindi ko naman po sinasabi yung parang ganito. May parang pumasok. Anong kulay? Itim. O, ano ibig sabihin nun? May mamamatay. May parang pumasok. Anong kulay? Brown. Ano ibig sabihin? May perang darating. Okay, no? Ang isa rito ay yung sa panaginip. Bakit kasi in the last days, your young men shall dream dreams and your old men shall see visions. Ang isang ginagamit ng Diyos dito ay yung panaginip. Ngayon, hindi always. Pero, ang isang Kristiyano, meron at merong maikukwento na nagbigay ang Diyos sa akin ng warning sa pamamagitan ng panaginip. Meron yan. Hindi nawawala ng mga Kristiyano yan. Kaya nga, gusto ko pong bigyan ng pansin ang bagay na ito kasi biblical.
Sinabi ko na sa inyo kanina na ang sabi po ng Biblia, in the last days, sa mga huling araw, your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. Ngayon, ang isang ginagamit po ng Diyos para magbigay ng sign sa atin o ng warning ay sa pamamagitan ng panaginip. Hindi always, kasi ang pinakalaging ginagamit ng lagi pang ginagamit ng Diyos ay yung inward witness. Pero may mga pagkakataon na gumagamit din siya ng panaginip. Hindi nakakapagtaka kung one time, merong anghel na magsalita sa iyo. Maaring aware ka or unaware ka, pero ang Diyos ay hindi nagkukulang na magpaalala, magbigay ng babala sa iyo bago mangyari ito. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay, dito po sa Job 15, Job 33, verse 15 and 16, sabi niya, nagsasalita siya sa panaginip at pangitain. Sa kalaliman ng gabi, pag ang tao ay mahimbing. No? Ulitin ko po, ang isang way para kausapin tayo ng Diyos o bigyan tayo ng warning ay sa pamamagitan ng panaginip. Hindi always ginagamit ng Diyos ito, pero kung gamitin man niya, maraming salamat. At ang sabi niya rito, ipapaunawa niya ang kanyang saloobin. Ipapaunawa ng Diyos yung kanyang nasa loob. Pinaghaharian niya ang takot sa kanilang damdamin. Ibig sabihin, nag-warning ako sa'yo. Magising ka. Nalala ko po nun si Abraham, ang asawa niyang si Sarah, dahil sa kahit matanda na, sa sobrang ganda, ay may nagkagusto pa. At ang nagkagusto ay si hari. No, isang hari. Ngayon, noong unang panahon, po pwede yung magkapatid, no, na mag-asawa. Yung half-sister mo, pwedeng half-brother mo, pwede mo pang-asawa noon. Ngayon, hindi na pwede. Ngayon, dahil nagkagusto yung hari, nagka-crush yung hari, natakot ngayon itong si Abraham na kapag ka na lamang asawa mo yan, ipapatay si Abraham para maagaw yung asawa niya. Kaya pinakilala niya, hindi niya asawa, kundi kapatid niya. At itong hari ngayon, kinuha ngayon si Sarah. Pero, hindi pa sila nagtatabi. Biglang na naginip yung hari at basahin niyo na lang. Sabi niya, patay kang bata ka. Yung babaeng kinuha mo ay kasal. May asawa yan. May mga sa katabi mo, bawal lang may asawa. Ayaw nga ng Diyos na live-in. Ngayon, ano nangyari? Nagising itong hari, kinabukas, sabi niya, pinatawag niya si Abraham, sabi niya gano'n, anong ginawa mo sa akin? Kapatid, asawa mo pala yan. Ba't di mo sinasabi? Okay. So, ang isang way ng Diyos para kausapin tayo sa pamagitan ng panaginip, naalala ko po yung time. Na kasi, bakit ko sinasabi ito? Kasi wala akong alam na Kristiyano na hindi kinausap ng Diyos sa panaginip eh. Kahit minsan lang. At hindi naman palagi ito, at hindi naman maganda na, Lord, bigyan mo ko panaginip palagi. Kadalasan kasi, yung mga panaginip, madalas ay bulungan ng mga alalahanin. At pag minsan, madalas, kailangan lagyan mo ng common sense para maintindihan mo. Tulad nito, sabi niya, Pastor, na naginip ako, lahat ng tao sa church, putulang ulo. Ano ibig sabihin? O, syempre, ano bang nasa ulo? Di utak. Di yung mga nasa church, di nag-iisip. Sabi niya, tama po, may nangyayaring ganyan sa amin ngayon. Tapos, sabi niya, isa pa, Pastor, nagpa-fasting po ako, hirap na hirap ako, na naginip po ako, kumakain po ako ng napakaraming pagkain. Menudo, apritada. Ano ibig sabihin? Sabi ko, gutom ka lang. So, gamitan mo ng common sense. Naalala ko po yung time na sa akin, kumbaga, maghanap kayo ng sarili niyo. Sa akin, pag ako nagising sa panaginip, may something na. Lalo na yung sumasabog, pumuputok. Halimbawa, yung labintador, pumutok sa panaginip mo. No? Tapos bigla ako nagising. Dahil sa sobrang akala ko totoong-totoo, ingat na ako. Sa akin lang yun. Huwag niyong gagayahin. Nakikipanaginip kayo eh. Maghanap kayo ng sarili niyong ng sign. Pero meron yan. No? Naalala ko dati, yung kapatid ko, nandun daw kami sa parang palengke. Nakita ko yung kapatid ko, kasama niya yung boyfriend niya. Pagkatapos sabi ko, anong ginagawa niyo rito? Sabi ko gano'n, ay, diyan lang gano'n. Nag-gano'n siya, sinundan ko. Nagpunta siya rito, sinundan ko. Nagpunta siya ron, sinundan ko. Hanggang sa mamaya, di ko na makita.
Alam mo na ibig sabihin nun? Magtatanan yan. Hello? Di mo sa katabi mo, kaya ka lang pagkasawa kasi hindi ka nag-pray. Wala akong alam sa inyo, ha? No, basta ang alam ko, si Dondon, tsaka to si Desa, kinasal ko. Oh, si Joe at saka itong si Tina, alam ko kinasal ko. Hello? Si Manong Johnny, ano ba? Searching pa. Ngayon, basta particular sa akin yan, ha? Pero ang sinasabi ko, kasi iba-iba tayo eh. Pero, eto, naalala ko po nung one time, nung madaling araw na, bigla pong may pumutok, hindi ko napansin, nagising ako sa sobrang, alam niyo, parang boom! Nagising ako, sabi ko na naginip ako Ngayon, pag nangyari ang ganyan, meron nang pinapakita ang Diyos sa'yo, may dating, may something, manalangin ka na. Bakit kasi ang kapangitan ng buhay ay minsan dumarating dahil sa kulang sa panalangin. Number 1, yan po. Ang kapangitan ng buhay ay minsan dumarating dahilan sa kakulangan ng panalangin. Nagpe-pray naman ako palagi. May time na sige, mag-pray ka. Maganda lang talagang may prayer, pero may time na sa kabila ng maayos ang prayer mo, biglang kakalabitin ka ng Diyos sa hating gabi. At bigla niya sasabihin sa'yo, gumising ka, mag-pray ka. Nag-pray na ako kanina, ingat ka. Bigla po ako nakapanaginip ng pumutok. Sabi kong ganun, dahil sa sobrang antok, hindi ako nag-pray. Tulog ako. Alam niyo, pagdating ng hapon, meron yung isang, kasi nandun po kami sa townhouse magkakatabi bahay. Yung pong isang kasambahay doon, merong asong dala-dala, Pomeranian, itim. Ngayon, yung aso namin, galit na galit doon. Yung aso namin, feeling niya, siya lang ang may karapatang maging aso. Yung ibang aso, papatayin niya, talagang papatayin niya yan. No? May nakita kang babaeng aso yan Alam niyo, sa halip na ligawan niya, papatayin niya. Sabi ko, bakit kaya ganito itong aso ito? Kakaiba. Ang nangyari, basta matahol kasi yung Pomeranian maingay. Kapag narinig niya, talaga nagwawala yan. Galit na galit siya. Ang nangyari po, nung umagang yun, ng madaling araw, nagising ako dahil sa panaginip, hindi ko alam, warning na pala. Bakit kasi? Nung hapon, dumadaan po yung isang kasambahay ng kapitbahay namin. Dala-dala yung Pomeranian. At nasa labas ako, binuksan ko, isasara ko ng ganyan. Bigla akong kinausap nung kasambahay nila. Hindi ko naintindihan at ayoko na maging parang snob. No, kasi tinanong ka Pero sa totoo lang, nag-aapura ako. Biglang nakasara na yung pinto. Nabuksan ko pa para tanungin yun, ano yun, iha? Dahil hindi ko narinig. At nung pagbukas kong ganon, yung aso namin, lumabas. Kinagat niya yung Pomeranian. Bali ang paa. Putol. Yung buto. Yung kapitbahay namin, ang aso sa kanya, hindi pet. Ano pala? Family. Masakit sa kanya yun. Tapos kinukwento pa niya sa akin, alam mo ba, yung Pomeranian namin dyan, doon sa bandaron, merong isang tao doon na may daladalang pitbull. Hindi niya pinigilan yung pitbull, sinugod yung Pomeranian ko, nilapa. Pilas-pilas na raw ang katawan. Tumigil lang yung pitbull, nung yung Pomeranian ko, ay nagpatay-patayan na. Pagkatapos, na lapain yung aso ko, umalis na lang siya. Hindi man lang nagsorry. Ano ibig sabihin nun? Ang sinasabi niya ay paggamot ko yung aso niya. Alam niyo kung magkano? 30,000.
Ang nakakahiya ito. Kung di mo babayaran yan, kilala ka doon na pastor. Di ba? Kilala ka na pastor. Tapos tatakasan mo, maging responsable ka. Yung aso mo dapat tinatalian mo. Tumakas nga eh. Di nung hapon, nagpunta ako doon. Nung dumating na sila, humarap ako, nakipag-usap ako, sabi ko, kasalanan ko po. Hindi ako naging responsable rin sa aso. Gumawa kami ng kasulatan. Pinagamot nila, pina-x-ray nila. Ang sabi po ng veterinaryo, 30,000 plus ang gagastusin. Mas mahal pa rin sa Pomeranian. Sana tinuluyan na lang eh. Para bibili na lang ng dalawa. Kasi hindi tayo ganun eh. Kaya sabi niya ganun, 30,000, sabi kong ganun, sige po, sasagutin ko yan. Bakit? Kesa masira ka bilang pastor. Yung nga lang, sabi ko, neighbor, hindi ko kaya yung 30,000 sa ngayon. Ano pong kaya nyo? Sabi niya, doon kami sa loob ng bahay nila. Sabi kong gano'n, hatiin natin 3 buwan yan. Sige, sabi niya gano'n. Alam niyo, habang nag-uusap kami, misis niya, siya, asa si Joe? Ang alam ko, pinakamagandang katawan dito si Joe eh. Alam niyo ba kung yung kapitbahay namin, hindi ako exaggerated, 2 Joe. Mas maganda katawan nun. 2 Joe. Ngayon, gumawa siya ng kasulatan na kapag nabayaran na ng buo ang 30,000, doon lang kami magkakaroon ng kasunduang hindi na ako maghahabol. Something na gano'n. 2 kopya yan. Binigay niyo sa akin, binigay din sa kanya. Alam niya, nagbigay ako 12,000. Sabi ko, di ko kaya yung 30,000 eh. Pero bago kami umalis, bago kami naghiwalay, sinabi ko, alam niyo, napanaginipan ko na may mangyayari palang masama ngayon. Sabi niya, ano ibig ko sabihin? Kasi kaninang madaling araw, napanaginipan ko na may pumutok, nagising ako, pero hindi ako nag-pray. Malay ba niya? Hindi naman boy na ganyan. Bakit? Ginagamit kong pamaraan para masyaran. Kaya di naging curious siya. O di nasyaran mo na. Alam niyo mga kapatid, nagbigay ako ng 12,000, pagpasok ko sa bahay, sabi ko, mali ako rito. Sinabi na nga ng Diyos binigyan ka na ng panaginip. Hindi pakiramdam, kundi panaginip. Ibig sabihin ng panaginip, mabigat. Ginising ka na. Dapat bumangon ka, umupo ka riyan, nag-pray ka. Para hindi nangyari yan. Kasi yung mga ganyang mga bagay, mapipigilan. Inuutusan ka na ng Diyos na bumangon ka at manalangin. Yung kapangitan na nangyayari sa buhay natin ay bunga ng kakulangan ng panalangin. Yung isang tao, nalaginip siya, na yung kapatid niya, napilay. Sasabihin ko sa inyo ang pangalan, makikilala niyo. Pero hindi siya nag-pray. Binigyan na nga ng panaginip, hindi pakiramdam, kundi panaginip. Kinahaponan yung kapatid niya na tumba sa gutter, na dislocate ang paa. Gusto ba ng Diyos yun? Pilay ang buhay mo. Gusto ba ng Diyos yun? Pilay ang sitwasyon mo. Gusto ba ng Diyos yun? Pilay ang kinalalagyan, kinatatayo mo. Ayaw ng Diyos yan. Kaya nga dinadaan ka na sa panaginip. Gusto ba ng Diyos mawalan ako ng 12,000? Hindi. Gusto ba ng Diyos mawalan ako ng 30,000? Hindi. Pero dahilan sa kinausap ka na ng Diyos. Sabi niya gano'n, para mapabuti ka. Kinausap ka na ng Diyos. Hindi ka pa nag-pray. Number 1, kakulangan ng panalangin. Huwag mo sabihin, kompleto ko sa panalangin kasi may mga emergency, gising ka.
Maiiwasan sana yung mga pangit na nangyari sa buhay, kundi dahilan sa kakulangan ng panalangin. Ano nangyari? Palagay ko dahil sa nasyaran ko, alam nyo, nung susunod na buwan, March yun eh, March. April. Sabi ko, neighbor, kailan ako magbibigay sa iyo nung pangalawang hulog ko? Sabi niya sa akin, diyan mo muna. Pupuntahan na lang kita. Magkapit-bahay lang kami. Nay, tinanong ko, neighbor, kailan mo ako sisingilin? Sabi niya, hayaan mo lang, pupuntahan kita. June, July, August, hindi na ako siningil. Tapos, yung palang Pomeranian na yon, na maingay, may anak. Ang ginawa sa akin nung mag-asawa, sabi niya, gusto mo sa iyo na lang yung anak? O ano nangyari? E di parang binili ko lang. Kasi yun din lang naman ang presyo ng Pomeranian, di ba? Around 15. O ngayon, asan na? Yun yung sinasabi kong pinamigay ko. Bakit? Kasi hindi ko na kaya mag-alaga. Ang dami. Na kay Daisy, kaso binigyan niya ng sakit. No? Ay, nandiyan pa kayo? Ayaw ng Diyos na ikaw ay mapasama. Sabi niya, gusto niya ikaw ay mapabuti. So, nandiyan pa kayo? Ngayon, eto na naman. Si Kuya Boy, nung Monday parang Sunday ng madaling araw yan eh. Last week, nasan ba ako nung last week? Ano bang, asa ba tayo nun? Saan ba tayo nung last week sa anniversary natin? Wala ata eh. Wala, no? Kasi na-move yung camping natin eh. Nung Monday ng madaling araw, nanaginip na naman ako. Yan, sabihin mo ganun, oh. Part 2. At sa panaginip, nandun daw ako nakahiga, habang nakahiga ako, nakaharap ako diyan sa side na yan, meron daw akong hinawakan, pumutok. At sa pagputok, nagising ako sa sobrang totoong-totoo, nagising ako. At dahilan sa paglinggo kasi, alam ko na, pagka kasi linggo usually, talagang nararamdaman mo yung pagod eh. Tama po ba? Talagang, yung may insomnia, makakatulog sa pagod eh. Alam niyo ba kung bakit ako pinagdadrive ni Badong? Buti nga tinutulungan ako eh. Kasi kapag yung whole day service sa ibang lugar, kapag ka uuwi na, hindi ko na kaya. No? Dahil malayo, yung kumbaga sobrang pagod na. Ayan, sabi mo sa katabi mo, iba nang tumatanda. Hirap nang maglakad. Okay. Asa na nga tayo? Abay, tulungan nyo naman ako. Nasaan na tayo? Nandito pa rin. Sa panaginip. Dahil sa sobrang antok, no? Kumbaga sabi mo nga sa katabi mo, tigas ng ulo mo. Nanaginip ka na nga, hindi ka na naman. Hindi kasi ako nag-pray. Kasi yung sobrang pagod. Alam nyo, nung kinagabihan na, may nagpadala po sa akin ng pagkatapos kong kainin, may bumagsak sa akin na antok. Bakit? Kasi ganyan ang mga baboy kapag tapos kumain, inaantok. Alam niyo, pagdating na ng madaling araw, masakit na tiyan ko. Paikot-ikot na ako. Hindi na ako mapakali. Nagre-rebuke na ako niyan. Lumayas ka! Ikaw nasakit ng tiyan. Lumayas ka. Yung problema, di umaalis. Bakit? Binigyan ka na ng panaginip. Kung kailan ka binigyan ng panaginip, pagkagising mo, manalangin ka na. Paghihintay ka pa rin 1 taon. Sabi mo sa katabi mo, tamad. Ano nangyari? Na-food poison ako. Hindi ako nagre-reply sa mga text. Kahit nga si Tina, mini-message ako, hindi ko na naintindihan eh. Bakit? Basta alam ko, sakit ng tiyan ko. Sabi ng mga kasama ko, punta ka na ng ospital. Pupunta sana ako kung di masakit siya ko. Kaso masakit nga eh. Alam niyo mga kapatid, kumbaga parang hindi ka ba nagigising? Pinapakita na lang Diyos sa'yo na naginip ka na eh. Nagising ka na nga sa panaginip eh. Pero ayaw mo pa rin mag-pray. Yung kapangitan ng buhay, dumarating dahil sa kakulangan ng panalangin.
Ay, nagpe-pray ako Si Pastor Roy nagpe-pray. Pero may mga time na sumisingit ang Diyos, warning, warning, may release ng train na paparating. Nagsasalita ang Diyos At kung hindi mo papansinin ito, mapuput poison ka. Katulad ko. Anong ginawa mo ngayon? Ay, naku, alam nyo, kinabukasan. Ay, naku po, praise the Lord. Sabi ko, ba't ganito pakiramdam ko? Alam niyo, lumabas ako sa sabi ko gano'n, nakahiga ko, alam niyo yung gano'n? Lumabas ako ngayon, ang sakit dito habang lumalabas. Alam niyo ba, pagka yung nagsasarwa ka, alam niyo, sino ba Ilocano rito? Sarwa, yung nasusuka ka, yung stomach mo, nagko-compress siya para lumabas lahat, ang sakit noon. Sisiraan niya, kung hindi mo ilalabas yan, mapukuha mo, nilalaglag na ako. Hindi na maganda pakiramdam ko, lalaglag ka na Ngayon sabi nila, pa-hospital ka na, ganito, ganon. Minsan na, tumatawag yung kapatid ko, tumatawag yung isang elder natin. Ano nangyayari sa'yo? Ganyan, hindi ko na masagot. Nag-aalala sila, nag-uuri sila. Anong ginawa mo? Sa totoo lang, simple lang ang ginawa ko. Nagsisi ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Hindi ako nag-pray. Tingnan mo ang bunga. Binigyan ka na ng sign ng Diyos Hindi always yan. Pero kung bigyan ka ng ganyang katinding sign, at hindi ka pa, sabi kong gano'n, naisan ako ng demonyo. Di mo sa katabi mo, naku, huwag kang papaskor kay demonyo. Naisan ako, strike ko na to. Yan ang ginawa ko, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. Sa pagkakamali ko, nagsisisi ako, Panginoon, kasi prayer lang ang sagot dito, bakit hindi pa ako bumangon? Ano nangyari ngayon? Pag dumating na yung ganun sa'yo, humingi ka ng tawad. Lord, maring nagalit ka, maring nakapagsalita ka ng di maganda, humingi ka ng tawad. Maring nabigla ka, maring nabasag mo sa galit mo, sa inis mo. Alam mo, humingi ka ng tawad. O ngayon, may sakit ka na, nilalagnat na ako. Sabi ng mundo sa akin, pumunta na ako ng ospital. Isa lang kailangan ko siguraduhin Ano yun? Tinatawad na ako ng Diyos. So ngayon, kapag ganyan na, may lagnat na ako. Pilitin kong maging, ano ba tawag din yung malinaw ang isip? At kahit bumubulong ka lang, sasabihin mo, Panginoon, kinukuha ko ang kagalingan. Patawarin mo. Pero kinukuha ko ang kagalingan. Nagpe-pray ako, Panginoon, ngayon, magaling na ako. Magaling. Sakit ang tiyan mo. Tapos di ka tumitigil ng labas. Ilang beses yan, pabalik-balik. Bakit? Inaalis ng katawan mo yung lason Hello? No? Pero, doon sa likod, nagpo-confess ka, Lord, salamat sa kagalingan. Panginoon, magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Hindi dahil sa nararamdaman mo. Malala ka nga pinapupunta ka nga ng ospital Pero magsisimula kagalingan mo kapag ka nagsimula ka ng magsalita. Ngayon, sabi ko nga, nagme-message si Tina sa akin ng gano'n Usually, mabilis ako mag-reply sa inyo ni John, di ba? Pero nung time na yun, wala. Nagpadala ka ng invitation, di ba? Pero hindi ako nagre-reply. Bakit? May nararamdaman ako Kinoconserve ko yung lakas ko. Ano nangyari? Sabi ko, di ako pupunta ng ospital at hindi ako iinom ng gamot. Huwag niyong gayahin. Case-to-case basis tayo. Hindi ako inom ng gamot. Ibang klase ang faith mo. Magkaiba nga tayo. Kanya-kanya nga tayong faith. Pero sa akin, sabi kong gano'n, naghumingi na ako ng tawad. Ngayon alam nyo, mabuti na nga lang sa akin nangyari yun What if ko sa ibang tao namatay? Dahil sa hindi ka nagising. Hindi ka nag-pray. What if ko ibang tao yan? Sabi mo nga sa katabi mo, paano ko ikaw yung namatay? Pero may mga cases na kamatayan ang kapalit. Hindi ba kayo? So, lesson learned. Example number 3, Exhibit A, Exhibit B, at saka Exhibit C. Ito na naman ako. Pero ito, noon pa to. Pero gusto ko lang pakita sa inyo. Nandun na habang tulog ako, sa kabilang side naman,
Nakakita ko ng pumutok, nakaramdam, nakarinig doon sa panaginip na doon yung may sumabog. At sa sobrang lakas ng sabog, nagising ako. Pero this time, nag-pray na ako. No, sabihin mo sa katabi mo, ganunin mo siya, sikuhin mo. Hoy, nagpe-pray na si pastor. Eh sabi kong gano'n, noong pa to eh. Na, dapat nga, ito yung unang example ko eh. So, ang ginawa ko, nag-pray ako, nag-review ako hanggang sa okay na, Sabado yun. No? I think Friday yun, di ko matandaan na. So, nag-pray ako at kung okay na yung pakiramdam ko, bumalik ako sa tulog. Tapos kinabukasan, nag-usap kami ni Ninyo, Sunday yun. Sabi niya, alam mo, Pastor, kagabi, yung gas namin, di ba may hose yung gas, papunta ro sa kalan? Kinain ng daga. Kaya yung gas, naglilik. Minsan, yung switch mo sa ilaw is sapat na. Para, boom. Sabi ko, teka, kagabi ako nakapanaginip ng may sumabog ah. Sabi kong ganun. Sabi niya, ayun na yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Para ikaw ay mapabuti. Ayaw ng Diyos na masusunog ka, magkakasakit ka, gagastos ka, mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng kalusugan, mawawalan ka ng bahay, para ikaw ay mapabuti. Hindi ba kayo? Kakusapin ka niya. Ang isang dahilan kung bakit dumarating ang mga kapangitan sa buhay natin dahil sa kakulangan sa panalangin. Number 2, dumarating yan dahil sa kakulangan ng pagtatanim. Number 2. No? I think hanggang number 2 lang tayo. Kuklose na tayo. Ano ang ibig ko sabihin dito sa kakulangan ng pagtatanim?